palagay ko napakarami ng tinuturo ng tao, lalo na sa church. Pero yung pinaka-the best sana na maturo is si Kristo. Nung pumasok po ako ng Adventist, parang uhaw ako sa mensahe. At may hinahanap ako na gusto kong mapakinggan, gusto kong malaman. Pero I think matagal na panahon na hindi ko, parang may kulang. Yung sermon na naririnig ko, lalo na sa Divine, parang iba sa hinahanap ko. Siyempre sa Adventist, kadalasan nakafocus doon sa doktrina o di kaya faithfulness o kung yung napakarami ding topic. Pero nung narinig ko yung awit ng The Old Rugged Cross, akala natin luma na, tapos parang hindi na napanahon kasi matagal na. Pero para sa akin yun yung pinaka center po ng ng mensahe. Kaya napili ko tong Jesus Christ and Him crucified. Nabasa ko din po yung quotation na sinabi ni Spurgeon. Sabi niya, the motto of all true servants of God must be, we preach Christ and Him crucified. Medyo masakit-sakit po yung mga susunod na sasabihin. A sermon without Christ in it is like a loaf of bread without any flour in it. Sino po nakatikim ng tinapay na ganito? Parehas ba ng Santa Cena, Pastor Joel? Ganito ba? Yung tinapay na ginagawa. May flour pa lang sa Cena eh. Ano kayang lasa nito? Pero yung point lang kasi ni Spurgeon, wala parang halo siya. Parang wala kang makuha. Kaya sabi ko, kaya nga siguro ganun yung experience ko nung bago pa lang. Yung ito pa, medyo masakit-sakit po ito, pasensya na po. No Christ in your sermon, sir, then go home and never preach again until you have something worth preaching. Ito po parang tinamaan talaga ako dito. Personally po. Yung mensahe sa akin una tumama. Napakarami kong na-prepare na message. Pero sabi ko nung nabasa ko po ito, nilagay ko talaga lahat sa binasura ko na. Binasura ko na. Kasi sayang lang naman yung kahit memorize mo pa yung buong Bible o ano pang doktrina yung dala-dala mo, na memorize mo pa lahat. Pero pag na-miss mo naman yung opportunity na ipakilala si Kristo, anong meaning? Ano yung nakuha ng tao? Kaya ito yung paborito ko na verse. Sabi ni Paul, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Kung sa pagkaunawa ko po, nang pumunta si Paul sa Corinth, wala naman siyang ibang dala-dala na mensahe. Sabi niya,
Pwede pa request po, Pastor Joel, kung meron pong Tagalog na Bible. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan. Nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos, sapagkat aking pinasiyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesus Kristo at siya na napako sa krus. Thank you po. Ano pong ina-expect natin pag bumisita tayo sa isang church? Memorize na nila yung doctrine. Minsan tapos may balita ako minsan sa church, si brother, si sister ganito hindi na nagsisimba. Tapos yung iba, kakabinyag pa lang, wala na. Yung reason, kasi ganito hindi niya naunawaan yung doctrine. O di kaya kulang sa doktrina yan, o kaya hilaw pa, na-baptize na. Sabi ko, ano ba talaga yung kulang? Minsan, gusto natin maunawaan ng tao yung teaching, yung tinuturo ng church. Pero para sa akin po, yung dapat malaman ng tao ay sino si Kristo. Mag-expect ka naman sa tao na puntahan mo na may relasyon siya sa kay Kristo, pero hindi mo naman sinabi sa kanya, hindi mo naman tinulungan siya, anong mangyari sa kanya? In vice versa po, ang mensahe nito, sabi ni Paul, I determine not to know anything among you. Parang wala akong ibang gustong iparinig sa inyo o malaman sa inyo maliban kay Kristo. Nasihan po ako nung nag-share si Brother Johnson nung hindi naman talaga yung doctrine yung makapagligtas. Si Kristo talaga. Siguro mas mabuti kung unahin natin si Kristo. At bakit yung pagkapako sa cross napaka-importante ba? Kung hindi napako si Kristo, paano kaya tayo maligtas? Sabi dito sa Colossians 1 verse 27. So whom God would make known what is the riches of the glory of the mystery among Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Gusto ng Panginoon malaman Paano malaman ng tao kung hindi mo naman ituro? Yes, totoo naman na gagamit ang Panginoon ng kahit sino pwedeng gamitin para mapakilala yung tao. Mapakilala si Kristo sa tao. Pero kapag tayo naman yung tagapagturo, ano palaging tinuturo natin? Yung purpose naman ni Kristo ipakilala yung self niya. Ako yung tagapagligtas. Kaya nga, palagay ko napakarami ng tinuturo ng tao, lalo na sa church. Pero yung pinaka-the best sana na maturo si Kristo. Tapos pag minsan nag-service tayo sa mga patay, gusto natin magkaroon yung pamilya ng hope. Tapos yung topic, parang nawala si Kristo na. Paano magkaroon ng hope? Kaya sabi ni Pablo, Christ in you, the hope of glory. Paano ka magkaroon ng hope kung wala si Christ sa iyo? Kaya sabi ni Paul, kahit napakarami na nang narating niya, memorize niya pa yung sabihin na lang natin na yung law, at strict pa siya sa pag-observe. Sabi niya, ye doubtless I count all things but loss. Dito naman tayo, Pastor Joel, basura.
basura. For the excellency of the knowledge of Christ my Lord. Bakit my Lord? Kasi personal eh. Kilala niya eh. Bahala na kung hindi ko malaman yung lahat na tinuturo nyo. Yung importante, alam ko na si Kristo. Kilala ko siya. For whom I have suffered the loss of all things. How much is all things? What is a man profited if he gained the whole world? Tapos hindi niya man lang nakilala si Kristo. I do count them but dung. Yung interpretation dito ni Pastor Pavel Goya. Hindi lang talaga basura eh, yung dumi. Dumi talaga. That I may win Christ. Eh, napakaraming pwedeng maabot ng tao eh, pero minsan na-miss niya yung opportunity na makilala man lang si Kristo. O mawin. Sabi ni Paul, bahala na, maubos man yung lahat sa akin, importante makuha ko lang si Kristo, sapat na. Ako na yung pinakamasayang tao. Then sabi pa niya, rejoice evermore when even sa suffering o sa kulungan man siya, palagi niyang sinasabi, then I say rejoice. Bakit? Eh, sa kanya si Kristo eh. Nakuha niya si Kristo eh. Kaya, what to me to live is Christ, sabi niya. Bahala kayo dyan, basta si Kristo sa akin, okay na. For the which cause, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Ito yung pinaka maganda. Hindi ko kinahihiya. Bakit? I know whom I have believed. Kilala ko eh. Iwan man ako ng lahat, kahit paalisin pa ako sa church, wala akong pake. Kilala ko na kung sino si Kristo. And I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ito yung pinaka magandang pangyayari doon sa sa may bago mabaptize yung Ethiopian eunuch. Nag-aral nga siya ng Bible, hindi niya man maunawaan. Kaya to the rescue yung Holy Spirit, pinadala si tapos ito lang naman yung binabasa niya. Pero tanungin ko man kayo, ano ba yung qualification o dapat malaman ng tao bago siya mabaptize? Minsan sabihin natin dapat matapos niya yung 28. Pag natapos niya, ready na yan mabaptize. Pero nung nakita ko yung binabasa ng eunuch, walang ibang dapat malaman eh. Pag nakilala na si Kristo eh, ready na. He was despised and rejected of men, a man of sorrow. Surely He had borne our grief, smitten of God. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Diba napakagandang malaman kahit gaano ka man kumakasalanan. Si Kristo na yung bumayad eh. Minsan bigyan pa natin yung tao ng requirements o pasanin bago siya maligtas. All we, how much is all? Lahat eh. The Lord hath laid on Him the iniquity of us all. Yet He opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter. He was taken from the prison and from judgment. He was cut off out of the land of the living. Isa lang yung reason, for the transgression of my people. Grabe yung pagmamahal ni Kristo sa atin.
Kaya na-experience ni Paul kung paano siya minahal ni Kristo kahit nagre-rebelde siya. Nung na-encounter niya si Christ in Acts chapter 9, tinanong pa niya sino ka? Sabi ni Kristo, ako lang naman si Christ na pinipersecute mo. Nung binigyan siya ng pagkakataon na i-defend yung self niya sa harap ni King Agrippa, opportunity na yun hari, mapawalang sala ka, makalabas ka sana sa kulungan pero yung dala-dala ni Paul, pwede na sana siyang mapawalang sala. Pero yung ginawa niya, inintroduce niya si Kristo. Na-share niya kung anong ginawa ni Kristo sa kanya. Kaya yung pakilala niya sa self niya, I am the chief sinner. Sabi ni King Agrippa sa kanya nung pinakilala niya si Kristo. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Bakit almost lang? Maganda sana kung tinanggap talaga niya si Kristo. Kaya kahit ngayon napakaraming muntik ng maligtas. Almost Christian, hindi talaga Christian. And Paul said, I would to God that not only thou, but also all that hear me this day. Ano yung pinaka-goal talaga natin? Maligtas yung iba Niligtas nga tayo ni Kristo Magsarili lang ba? Napaka-selfish naman pag hindi natin na-share. At napakarami nating sinishare, na-miss naman natin na-share si Kristo. Kaya nabasa ko rin ito. Often the cross of Calvary is not presented before the people. Some may be listening to the last sermon they will ever hear, and the golden opportunity is lost forever. Malay mo yung nakikinig sa sermon mo, last chance na yon, ayaw na, parang buo na yung loob niya na mag-suicide kasi hindi niya naman, yung kiramdam niya wala nang nagmamahal sa kanya. Pero yung mensahe na dala-dala mo iba, hindi na present si Kristo sa kanya, yung tagapagligtas niya, yung nagmamahal talaga sa kanya. Napakaraming tao na yung rate ba ng namamatay tuwing araw-araw, napakarami, di ba? Kaya lastly, hanging upon the cross, Christ was the gospel. This is our message, our argument, our doctrine, our warning to the impenitent, our encouragement for the sorrowing, the hope of every believer. Balikan ko po yung verse. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Thank you and God bless po sa lahat.